Amen. So praise the Lord. Napakaganda pong awitin. Ang tanong po doon, ang encouragement po doon, kailan pa tayo maglilingkod sa Panginoon? Hihintayin pa po ba natin na mahuli pa ang lahat? Hihintayin niyo pong mahuli ang lahat? Hindi na po, di ba? Sabi po ngayon po ang panahon upang tayo po ay maglingkod sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. And this time, tayo po ay maghanda. Ihanda po natin ang ating puso, ang ating pong isipan upang atin pong tanggapin ang mensahe ng Panginoon ngayong pong gabing ito. As we recall yung ating pong close encounter sa ating Panginoong Jesus. I guess most of us, if not all, you have encountered the Lord Jesus in your lives. And ito pong gabing ito will be a day or a night for us to remember kung paano ang Panginoong Jesus ay nangusap sa atin. Gaya ni Paul sa Book of Acts. So ngayon po, tinatawagan ko po ang lingkod ng Panginoon na siya maghahatid po ng mensahe ngayong pong gabing ito. Welcome po natin si Pastor Lucy. Amen. With yung mensahe po, Close Encounter. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sabi po ni Pastor Marvin, pagka daw po kinakabahan ka, andito ang Panginoon. Amen. So, sa gabi pong ito, ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon na muli po naririto ako na mag-share po ng salita ng Panginoon sa ating lahat. Alam ko po, lahat tayo, sabi nga natin, ang salita ng Panginoon ang pagkain ng ating kaluluwa, di po ba? Kaya sa gabi pong ito, handa po natin ang ating mga sarili sapagkat makikinig po tayo ng panibagong aral ng salita ng ating Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Sama-sama po nating basahin ang ating mga Bible. Buksan po natin sa Acts chapter 9, verses 3 to 4. Ayon po sa nasusulat sa Acts chapter 9, verses 3 to 4, at sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya'y malapit sa Damasco at pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. At siya'y nasubasog sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" Amen. Sa gabi pong ito, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Purihin ka sa gabing ito, Panginoon. Lord God, alam namin, Lord Jesus, na ang mga talata po na aming napakinggan, Panginoon, at nabasa, Lord Jesus, ito po, Panginoon, Lord, ay isang mga salita, Panginoon, na minsan sa aming buhay, Panginoon, ito po ay amin na, Lord God, na naranasan, Panginoon. Kaya Lord Jesus, sa gabi pong ito, Panginoon, Ikaw po ang aming dakilang guro, Panginoon. Nawa bigyan mo po ng unawa ang bawat isa na maunawaan po namin ang mga salita na aming pong mapapagbulay-bulayan sa gabing ito, Panginoon. At Lord God, dalangin ko po, Panginoon, itago mo po ako sa likod ng iyong kaluningningan, Panginoon. Lord, bigyan mo po, Panginoon, ng wisdom ang iyong lingkod, Panginoon, sapagkat, Lord, kung sa akin lamang pong sarili ako mananangan, Panginoon, wala po akong magagawa, Panginoon. Kaya, Lord Jesus, hallelujah, Ikaw po ang maghari sa aming kalagitnaan, Panginoon, sapagkat, Lord Jesus, Ikaw po ang aming dakilang guro sa gabing ito. Purihin ka, Panginoon, ito po ang aming dalangin sa iyong natatanging pangalan. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. So, sa ating pong binasa, no, dito po sa verse 4, sabi niya dito, at siya'y nasubasog sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" Po ba? Way back 2011 po, no? Alam ko po, ang ilan sa atin dito, natatandaan niyo po na nagkaroon po tayo dito ng presentation, ano? Nagkaroon po tayo dito ng presentation sa Bereans Night na kung saan na-share po natin kung paano po natin na-encounter ang ating Panginoon, di po ba? Alam ko po dito, ang ilan po sa atin, alam po natin kung paano tayo paano po natin na-encounter ang ating Panginoon. At meron pong ilan sa atin dito, no, na nakita po natin sila kung paano nila isinalaysay, paano nila isinyer sa atin noon, kung paano po nila na-encounter ang ating Panginoon. Pero hindi na po natin sila ngayon nakakasama sa ating pong pananambahan. Kaya nga po napakabuti ng Panginoon, ano, na tayo po, bagamat nagpunta po tayo dito sa bansang Bahrain, ano, what is the reason why we are here? Nung pong nagpunta tayo dito, alam ko po,
ang one reason na kaya po tayo nagpunta dito para po tayo ay magtrabaho, di po ba? And to earn money. Yun lamang po ang alam ko na purpose ng bawat isa sa atin dito, na tayo ay napunta dito para magtrabaho at kumita ng pera, di po ba? Para sa ganon, sa mga iniwan nating pamilya sa Pilipinas, nasabi natin, mag-a-abroad ako, pupunta ako sa Bahrain, pupunta ako sa Middle East. Kasi gusto ko mabago naman ang takbo ng buhay natin. Gusto ko maibigay ko sa sa inyo ang kasaganaan. Di po ba? Yun ang pandalas natin na ipinapangako sa ating pong mga mahal sa buhay kung bakit naririto po tayo ngayon sa bansang Bahrain. Pero yung pong secondary lang po, minsan hindi man lamang po siguro sumagi sa isipan natin na dito pa sa lugar ng Bahrain, dito natin matatagpuan ang ating Panginoon. Dito tayo magkakaroon ng close encounter sa ating Panginoon, di po ba? Kaya napakabuti po ng ating Panginoon sa bawat isa. Kaya nga po, sabi nga, your ways are not my ways and your thoughts are not my thoughts. Sabi ng ating Panginoon, lahat ng mga bagay na iniisip po natin, hanggang may limitation po, may limitation ang pag-iisip ng isang tao. Pero ang Panginoon po, walang hanggan po ang kanya pong pag-iisip sa atin. Walang hanggan po ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya hindi po niya pinabayaan na tayo ay hanggang doon na lang na hindi natin makilala ang ating Panginoon. Hindi po natin gusto po ng Panginoon na lahat tayo makilala niya. Makilala natin siya, di po ba? Kaya po, tunay po totoo ang Biblia, na nandun po, nasa sinapupunan lang pa lamang po tayo ng ating mga magulang, may plano na po ang ating Panginoon para sa atin. Kung bakit nakaupo ka dyan, kapatid, dahil may plano ang Panginoon sa'yo. Na kaya ka nakaupo ngayon dyan, nakikinig ng salita ng ating Panginoon, may plano ang ating Panginoon para sa atin. Kaya it is amazing grace na naririto tayo ngayon, na nakikinig ng salita ng Panginoon. Gaya nga po nasabi kanina sa inyo, we are in a very distant place. Pero dito pa po natin nakilala ang ating Panginoon sa bansang Bahrain. Kaya nga po, madalas po, sa pamilya ko po, madalas sinasabi ko, believing alone is not enough para po makilala natin ang ating Panginoon. Kasi po, lahat tayo, alam ko po, lahat tayo dito, sa Pilipinas, meron tayong mga relihiyon doon na iniiwan. Pero, nang nagpunta po tayo dito sa bansang Bahrain, marami po tayong natutunan. Kaya nga po, tama po ang Biblia, yung pong nasusulat sa Isaiah chapter 43 verse 10, sabi po doon, hindi mo lang dapat na paniwalaan. Kailangan mo rin na malaman ang ating Panginoon at kailangan mo rin siyang maunawaan. Sabi nga po, we need to know Him, believe Him, and understand Him. Kung sino ang ating Panginoon. And after that, kapag ka po na nalaman na natin ang ating Panginoon, i-reveal na po niya sa atin kung ano po ang nais niyang gawin niya sa bawat isa sa atin ngayong gabing ito. Hindi po ba? Alam ko po, meron tayo ngayon na visitor. Alam ko po na kung nakarinig man po siya ng mga salita ng Panginoon ngayon, plano po ng Panginoon na naririto kayo ngayon para po mapakinggan nyo ang isang mensahe na ipinagkaloob ng Panginoon para po sa bawat isa. Amen. So, sa Bible po, marami po tayong matututunan na mga naging tauhan po sa Bible na magbibigay po sa atin ng encouragement. Pero by the way po, yung pong, ano po ba ibig sabihin ng encounter? Yung pong ibig sabihin ng encounter, ito po yung to meet unexpectedly. So, kapag ka po ba naka-encounter ka ng isang bagay, hindi po ba, minsan, andun po yung kagalakan mo, di po ba? Kapag ka naka-encounter ka, maging sa mga pinag-aaralan po natin, then pagka yung pinag-aaralan mo, na-encounter mo, na ganito pala, parang nandun po yung kasayahan sa puso mo, kagalakan, Ganon din po tayo sa Panginoon. Kaya sa Bible po, meron pong mga tauhan dito, mga characters of the Bible, na sila po ay magbibigay ng encouragement sa atin. At nawa mabuksan po ang mga unawa ng bawat isa kung paano po tayo magkaroon ng close encounter at kung paano po tayo nagkaroon ng responses sa mga encounter natin na yon, lalo higit sa ating Panginoon. Amen. Una po nating pag-aralan sa gabing ito ang kanya pong mga disciples, yung pong kanyang 4 disciples. Buksan po natin ang ating mga Bible dito po sa Matthew chapter 4 verse 18.
Sabi po niya dito sa Matthew verse 18, "At sa paglalakad niya sa tabi ng dagat ng Galilea, ay nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, na inihuhulog ang isang lambat sa dagat sapagkat sila'y mamamalakaya." So ito pong si Simon at saka po si Simon Peter at saka po itong si Andrew, sila po ay mga fisherman. Sila po ay mga mangingisda, no? Sa susunod na verse po. "At sinabi niya sa kanila, ang ating Panginoon po ito, magsisunod kayo sa hulihan ko at gagawin ko kayong mga mamalakaya ng tao. At pagdakay, iniwan nila ang mga lambat at nagsisunod sa Kanya." So makikita po natin dito, no, sa first encounter na sa ating pong unang sa una kong bagay po na ibibigay ko sa inyo, no, yung pong kanyang mga disciples dito. Sila po ay mga mangingisda, no. Ano po yung response nila? Sila po ay sumunod sa ating Panginoon at sila po ay naging mga fishers of men. Di po ba? Andun po yung response nila, sumunod po sila sa ating Panginoon. So, sa atin din po, no, minsan nandiyan na po, nangusap na yung Panginoon sa atin, ano? Nangungusap na ang Panginoon. Minsan, andun yung kagalakan mo. Susunod ako sa Panginoon, di po ba? Kasi nananawagan na po ang Panginoon sa atin, di po ba? So, andun po yung pagsunod natin sa ating Panginoon. Kaya nga po, once na na-encounter na po natin ang ating Panginoon, gaya po ng kanyang mga disciples, ano, tunay po na nawa yung pong kagalakan sa ating mga puso, ano, siya po ang maranasan ng bawat isa. At dito pa po sa next verse natin, makikita pa rin po natin dito sa 21. "At sa paglalakad sa dako roon, ay nakita niya ang dalawa pang magkapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo at ang kanyang kapatid na si Juan sa daong nakasama si Zebedeo na kanilang ama, at na nagsisipang hayuma ng kanilang mga lambat at sila'y kanilang tinawag." Nandun din po yung pong dalawang disciples ng ating Panginoon, ano? So, ang una po, ano, sino po yung una nilapitan ng ating Panginoon? Si Andrew at saka po itong si Simon Peter. At sumunod po itong si James at saka po itong si Juan. Sila po ang mga apat sa mga 12 disciples ng ating Panginoon. Nakita po natin kung paano po yung response nila, no? Na nandun po yung pagsishare nila ng salita ng Panginoon. Nakasama po ang ating Diyos nang siya po ay mag-minister dito sa lupa ng 3 years. Nandun po yung kanyang mga alagad. Amen. At dito po sa susunod na verse natin, ano? Dito po sa susunod na verse natin na pag-aaralan, yun naman pong isang tao, no, si Zacchaeus, na isa rin po siyang, masasabi ko po na isa rin siya na nagbigay ng encouragement po sa bawat isa, no. Kung titingnan po natin, ano, kung titingnan po natin yung mga naging characters ng Bible, isa po sila sa mga nagbigay ng encouragement para sa atin, ano. Dito po sa verse 4, "At tumakbo siya sa unahan, umakyat sa isang punong kahoy na sikomoro upang makita niya, sapagkat siya ay nagdaan sa daang yaon." Kung ating pong titingnan, ano, dito po sa Luke chapter 19, verse 19, ano? Chapter 19, verse 1. Nasusulat po dito, "At siya ay pumasok at nagdaan sa Jericho. At narito isang lalaki na tinatawag sa pangalang Zacchaeus, at siya ay isang puno ng isang maniningil buwis, at siya ay mayaman. At pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya. At hindi mangyari dahil sa maraming tao, sapagkat siya ay pandak." So kung ating pong titingnan, ano, ito pong buhay pong itong si Zacchaeus, isa po siyang maniningil buwis, ano, at nagnanasa po siya na makita ang ating Panginoon dahil nabalitaan po niya na ang ating Panginoon ay papasok at magdadaan sa lugar ng Jericho.
At pagdating po doon sa lugar na yon, hindi po niya makita, no? Hindi po niya makita ang ating Panginoon dahil siya po ay isang maliit lang. At ang ginawa po niya, no, gumawa po siya ng paraan. Gumawa po ng paraan ito pong si Sakeo para makita po niya ang ating Panginoon. Ito nga po, siya po ay tumakbo sa unahan at umakyat sa isang punong kahoy na sikomoro upang makita siya sapagkat siya ay nagdaraan sa daang yaon. So, makikita po natin na andun po yung excitement. Andun po yung excitement ni Zacchaeus para po makita niya yung ating Panginoon. Nandun po yung excitement niya na ay daraan ang King of Kings and Lord of Lords, di po ba? So, nandun po yung kagalakan ng kanyang puso, Then, nandun na po siya sa puno ng sikomoro. Dito po sa verse 5, sabi po niya, at nang dumating si Jesus sa dakong yaon, ay siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zacchaeus, magmadali ka at bumaba ka, sapagkat ngayoy kinakailangan ako'y tumuloy sa bahay mo, sabi po niya dito. At siya'y nagmadali at bumaba at tinanggap siyang may tuwa. So nandun po yung kagalakan niya, nung ma-encounter po niya ang ating Panginoon, nandun po yung kagalakan niya na makita ang ating Panginoon. Hindi po niya ine-expect. At alam po ng Panginoon ang pangalan niya, by the way. Sinabi po sa kanya, Zacchaeus, magmadali ka at bumaba ka. Sapagkat, sabi nga, ngayon kinakailangan kong tumuloy sa bahay mo, sabi po ng ating Panginoon. So, kung iiyan po natin sa ating mga buhay, ang Panginoon po nandiyan. Parati po siyang tumatawag sa atin. Tumatawag sa bawat isa sa atin. Nangungusap po ang Panginoon sa ating lahat na naririto ngayong gabing ito, na minsan po sa ating buhay, hinahanap natin ang Panginoon, hinahanap natin siya. Ngayong nasumpungan na natin ang ating Panginoon, pumasok na siya sa bahay mo, pumasok na siya sa iyong puso, sapagkat sabi nga po ng Bible, our body is the temple of the Holy Spirit. At ngayon, ang Panginoon ay pumasok na sa ating mga puso. Kaya kailangan mag-response tayo kung anong response ang gagawin natin. Tingnan po natin yung response na ginawa po ni Zacchaeus dito. At nang makita nila ito, ay nangagbulong, dito po, basahin po natin dito sa susunod na verse. At nang dumating si Jesus sa dakong yaon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zacchaeus, magmadali ka at bumaba ka, sapagkat ngayoy kinakailangang ako'y tumuloy sa bahay mo. At siya'y nagmadali at bumaba at tinanggap siyang may tuwa. At nang makita niya ito, ay nagbulong-bulungan silang lahat at nangagsasabi, siya'y pumasok na nanunuluyan sa isang taong makasalanan. Minsan ganun tayo, Kapag po ang isang tao, lalo na po ay lumalapit sa ating Panginoon, minsan sinasabi natin, ay, ang taong yan, makasalanan yan Bakit, ganun po, nagpupunta siya sa church, bakit makasalanan yan? Dapat po wag tayong maging judgmental, Kagaya po nitong mga taong ito, nandun po, ginajudge nila si Zacchaeus. Sinabi nila na siya po ay isang taong makasalanan. Bakit nga, hindi po ba ang Panginoon naparito para hanapin po ang nawawala? Hindi naparito ang Panginoon, hindi sa matuwid, kundi sa lahat ng makasalanan, na katulad natin, di po ba? Kaya nga po ang Panginoon, kaya nga po si Zacchaeus, andito yung response niya, napakaganda po. Tingnan nga po natin kung po yung sa verse 8. Ito po. At si Zacchaeus ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito Panginoon, ang kalahati ng aking pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sakalit nakasingil akong may daya sa kanino mang tao, ay isasauli ko ng makaapat. So nandun po yung magandang response na ibinigay po ni Zacchaeus, na in-acknowledge po niya na siya po ay isang makasalanang tao. Nasabi niya, kung siya man ay meron siyang nadayang tao, sabi po niya ganyan, kanyang isasauli ng makaapat. At yun naman daw pong kalahati ng kanyang mga pag-aari ay kanyang ibibigay sa mga dukha. Di po ba? Nandun napakaganda po nung response na ibinigay po nitong si Zacchaeus sa ating Panginoon. Ganon din po dapat tayo bilang isang mananampalataya, bilang mga tagasunod ng ating Panginoon. Ngayon, nakasumpong na po tayo ng kaligtasan na nagmula sa ating Panginoon. Huwag na po nating hayaan na mawala ito. Gagaya po nitong si Zacchaeus, Siya po ay isang taong makasalanan. Pero ano pong ginawa niya?
nang nalaman po niya na parating ang ating Panginoon, ano pong ginawa niya? Siya po ay nagmamadali. Ganon din po dapat tayo, no? Kapag ka po alam natin na may gawain ng Panginoon, dapat po nagmamatuling tayo. Hindi kagaya kanina, sabi ni Sister Bioli, sabihin mo sa katabi mo, si magmamakupad. Dapat po hindi tayo nagiging mga makupad, ano? Lalo na po sa gawain ng ating Panginoon, hindi lamang po sa mga bagay na nagmamakupad tayo, kung hindi maging mabilis po tayo, lalo na po sa pag-respond sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po sa susunod po natin na may encounter, ano? Sa una po, sino yung pong 4 disciples niya, no? Kung paano po nag-respond sila, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sila po ay sumunod sa ating Panginoon at sila po ay naging followers ng ating Panginoon at sila po ay naging fishers of men. At ngayon po si Zacchaeus na dating isang makasalanan, inacknowledge niya na siya po ay isang taong makasalanan. Sabi nga po niya, kung meron mang siyang nadaya ng mga tao, ito po ay isasauli niya ng makaapat. At ang kanyang pag-aari ay ibibigay niya sa mga dukha, di po ba? Dito naman po sa susunod naman pong characters ng Bible, ano naman po kaya yung kanyang response nang ma-encounter po niya ang ating Panginoon? Dito po sa next verse natin. Dito po sa susunod po natin na characters ng Bible. Ito pong taong ito, hindi po unexpected ang pagkakita niya sa ating Panginoon. Expected po dahil siya pa po yung nagpunta sa ating Panginoon. Siya po yung lumapit sa ating Panginoon at kinausap niya ang ating Diyos. Sabi po niya dito sa Mark chapter 10 verse 20. Tingnan po natin dito sa Mark chapter 10. 10 verse 20, sabi po niya dito. Umpisan ko po dito sa 18, ano? At sinabi sa kanya ni Jesus, dito po sa 17. At nang siya'y umalis na lumakad sa daan, ay may isang tumatakbong lumapit sa kanya at lumuhod sa harap niya at siya'y tinanong, "Mabuting guro, anong gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan?" So ito pong tao na to, no? Siya po yung mismo na Amen. Purihin po ang Diyos. Dito po hindi po unexpected, ano? Kung hindi expected po yung pagkakakita po nitong lalaki na to dito po sa ating Panginoon. Ito pong young rich ruler. Sabi po niya dito, at sinabi sa kanya ni Jesus, at sinabi sa kanya ni Jesus, bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti, kundi isa lamang, ang Diyos, sabi po niya dito. Nalalaman mo ang mga utos, huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, huwag kang magdaya, igalang mo ang iyong ama at ina. At sinabi niya sa kanya, Guro, ang lahat ng mga bagay na ito'y aking ginanap mula sa aking kabataan. At pagtitig sa kanya ni Jesus at giniliw siya at sinabi sa kanya, isang bagay ang kulang sa iyo. Yumaon ka, ipagbili mo ang lahat. Ipagbili mo ang lahat ng iyong tinatangkilik at ibigay mo sa mga dukha at magkaroon ka ng mga kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Sabi po niya dito, sumunod ka sa akin, sabi po ng ating Panginoon. Datapot siya'y nahapis sa sabing ito at siya'y yumaong namamanglaw sapagkat siya'y isang may maraming mga pag-aari. So kung ating pong nakita, i-compare po natin. Ito pong si Zacchaeus at saka po itong young rich ruler. Si Zacchaeus po, nalaman niya na padating ang ating Panginoon, di po ba?
Then siya po excited. Excited po niya na makita ang ating Panginoon. Gumawa pa nga po siya ng way, di po ba? Umakyat siya sa puno ng sikomoro para lamang po niya makita ang ating Panginoon. Then, ito pong young rich ruler, nasumpungan po niya ang ating Panginoon. At siya pa po ang lumapit sa ating Panginoon. At ano pong sinabi niya? Mabuting guro. Sabi po niya gano'n, ano? Sinabi po, mabuting guro. Ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? Pero si Zaccheo po, hindi niya po sinabi ito, no? Pero ito pong young rich ruler na to, nagsalita po siya sa ating Panginoon. Pero sinabi pa po niya, andun po yung proud niya, no? Proud siya na hindi siya nangalunyag, sinunod niya lahat ng yung kautusan po ng Panginoon, ginawa niya. Yun po yung sinabi niya. Pero may isang bagay po na sinabi ang Panginoon. Sabi niya, ipagbili mo ang iyong mga kayamanan, sabi po niya, upang magkaroon ka ng kayamanan sa langit. At ikaw ay sumunod sa akin, sabi po ng ating Panginoon. Ginawa po ba ng young rich ruler ito na sumunod sa ating Panginoon? Hindi po, ano? Hindi po, sapagkat siya po ay umalis na namamanglaw. Minsan po ganyan din tayo may encounter na natin ating Panginoon Na-encounter na natin siya. Kaya lang, sabi ng Panginoon, ialis mo yan. Huwag mo nang kalimutan mo na yan, i-deny mo na yung sarili mo. Lumapit ka na sa akin, sumunod ka na sa akin, sabi ng ating Panginoon. Pero minsan, di po natin maibigay yun, ano? Minsan, i-justify pa natin ginagawa natin. Mauunawaan naman ako ni Lord Hindi pa time ito. Hindi pa. Mabata pa ako, malakas pa, di ba? Sinasabi natin yon, pinagmamayabang natin yon. Saka na lang yan. Pagtanda ko na lang, tsaka ako maglilingkod sa Panginoon. Hindi po ba? Sinasabi natin yon. Pero hindi natin alam. Hindi natin alam ang bukas. Ang layo natin sa kamatayan ng isang hakbang lamang. Di po ba? Kaya kailangan maging handa tayo sa lahat ng bagay. Hindi natin alam kung anong mangyayari mamaya o bukas. Ang tanging Panginoon lamang ang nakakaalam. Kaya once na na-encounter na po natin ang ating Panginoon, mag-response na tayo. Mag-response na po tayo sa kapanawagan ng ating Panginoon. Wag na po tayong magpaligoy-ligoy pa. Kung hindi, gawin na po natin ang nararapat sa ating Panginoon. Gaya po ng kanyang mga disciples, ano pong nangyari sa kanila? Ang Panginoon, sila po ay sumunod sa ating Panginoon. Si Zacchaeus, siya po ay isang taong makasalanan, sumunod sa ating Panginoon. At ito pong young rich ruler na to, siya po ay natagurian na isang mayaman, na sumusunod sa mga kautusan ng ating Panginoon. Pero nang sinabi po ng Panginoon na ipagbilin mo ang iyong mga kayamanan upang magkaroon ka ng kayamanan sa langit at ipamahagi mo sa mga dukha, sabi po niya ganon. At sumunod ka sa akin, sabi po ng ating Panginoon. Minsan hindi tayo makasunod sa Panginoon di po ba? Kasi ayaw natin bitawan yung mga bagay na hawak-hawak natin. Gusto natin na kasama natin lagi yun. Ayaw natin na kalimutan yung mga bagay na yun kung hindi parati natin na ginagawa ang nasa ng ating katawan. Yung lust of the flesh, lust of the eyes, at saka yung pride of life. Andiyan po parati yan, nakasama natin. Kaya nga po, nangungusap ang Panginoon di po ba? Sa lahat ng mga bagay. Kaya nga po yung message po ni Pastor last Sunday, magpapatuloy pa ba tayo sa pagkakasala? Hindi na po. Kasi andyan na po ang salita ng Panginoon Kaya nga po, sabi nga po sa Bible, sa Hebrews chapter 10 verse 26, kapag ang alam mo na kasalanan na ginagawa mo pa, sabi po doon, wala ka ng hain pa na tatanggapin. Sabi po doon sa salita ng Panginoon. Kaya nga po, dapat, kapag ka po nasumpungan na natin, na-encounter na natin ang ating Panginoon, wag na po tayong bumalik pa doon sa pinagmulan natin. Kung hindi tayo po ay maglingkod na ng may katapatan sa ating Panginoon. Amen. Di po ba? Huwag ka nang mag-doubt. Huwag ka nang mag-doubt. Kasi meron tayong doubt sa ating mga puso. Tama ba yung naririnig ko na to? Tama ba yung naririnig ko na kailangan na akong mabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo para magkaroon ako ng kaligtasan, para makamit po ko ang kaligtasan nagmula sa ating Panginoon? Minsan po nagda-doubt tayo di po ba? Kagaya nga po ng isa sa mga disciples ng ating Panginoon, na-encounter niya ang ating Panginoon, nakasama niya ang ating Panginoon. Di po ba? Nakasama niya. Pero dumating po sa punto na nawala po
yung excitement niya nang makasama sa ang ating Panginoon, nag-minister po ang ating Panginoon dito sa lupa. Kasama niya si Tomas, ano? Pero dumating sa puso ni Tomas na nag-doubt po siya sa ating Panginoon. Kaya tingnan po natin dito, no? Dito po sa John chapter 20. Tingnan po natin sa John chapter 20 verse buksan sa 24 po. Tingnan natin muna sa 24. John chapter 20 verse 24. Kaya nga po yung mapag-absent di po ba? Mapag-absent sa gawain ng Panginoon. Minsan hindi natin na lahat ng mga bagay minsan na hindi natin ano yung blessing, ano? Hindi natin nag-grab yung opportunity na matanggap natin yung blessing kasi minsan nag-a-absent tayo kagaya po nitong si Tomas. Sabi po niya dito sa 24, ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinatawag na Didimo, ay wala sa kanila nang dumating si Jesus. Ito pong senaryo na ito po nung ang ating Panginoon, siya po ay namatay, siya po ay idinilibing, then after 3 days, siya po ay nabuhay na maguli. Then dito po, glorified body na po ang ating Panginoon. At hindi po ba, nag-minister pa siya dito sa lupa ng 40 days, ano? At dumating po yung time na ang ating Panginoon ay magpakita sa kanyang mga disciples. At dito po sa senaryo na to, wala po si Tomas. So, nung nagpakita yung Panginoon, wala siya. Kaya sinabi po niya dito, sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagliran, ay hindi ako sasampalataya. Sabi po dito, no? Tingnan niyo po, nakakalungkot. Si Tomas po, kasama ng ating Panginoon sa lahat ng kanyang ministeryo. Pero dumating po yung time na ng glorified body na po ang ating Panginoon, nang magkaroon po sila ng isang pagtitipon na wala po itong si Tomas, nagpakita ang ating Panginoon. At sinabi po ng kanyang mga alagad, sabi po niya, nakita nila ang ating Panginoon. Ano pong sinabi ni Tomas? Sabi niya, maliban na makita ko ang pako sa kanyang mga daliri at maisuot ko ang aking daliri sa kanyang tagliran, sabi niya. Doon lamang daw po siya mananampalataya, di po ba? Nandun po yung doubt niya. Andun yung doubt ni Tomas. Bagamat sinabi ng Panginoon na hindi siya mananatili, na siya ay magiging kasama nila. Pero dumating po sa punto na si Tomas ay nag-doubt sa ating Panginoon. Kaya tama po ang Bible, sabi po niya dun sa James chapter 1 verse 8, ang tao daw po na may dalawang akala ay hindi daw po stable. Unstable ang kanilang lahat ng mga lakad. Kaya kailangan po ialis natin ang doubt sa ating mga sarili. Kung ano man po'y sinabi ng ating Panginoon na ako ay isang Diyos lamang, nag-iisa lang ako, sabi ng ating Panginoon, I am the Alpha and the Omega, sabi niya, I am the beginning and the ending, sabi ng Panginoon, maliban sa akin ay wala ng ibang Diyos. Maniwala po tayo. Huwag na po tayong mag-doubt. Ialis natin ang doubt sa ating mga puso, di po ba? Kapag sinabi ng Panginoon, it will come to pass na mangyayari at mangyayari po yon ang mga bagay na isinalita ng ating Panginoon. Kaya nga po itong si Tomas isa po siyang disciples ng ating Panginoon. Na-encounter niya ang ating Panginoon. But ano po ang naging response niya nang magpakita ang ating Panginoon? Sabi niya, maliban na kanyang makita ang pako sa kanyang mga daliri at maisuot ang kanyang daliri sa kanyang tagliran, sabi po niya ganon, ay hindi siya mananampalataya. Kaya nga po anong sinabi ng ating Panginoon dito sa next verse? At nang magkagayoy, sinabi niya kay Tomas, nung nagpakita po ang ating Panginoon dito sa senaryo na to, na si Tomas po nandun, nakapinid ang pinto, silang lahat ay naroroon sa isang kwarto, pumasok po ang ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, kapayapaan ay sumainyo, sabi po ng ating Panginoon. At nandun na po si Tomas sa pagkakataon yon at sinabi ng Panginoon sa kanya, nang magkagayoy, sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay
at idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagliran at huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapananampalatayahin. Sabi po ng ating Panginoon, ano? Kaya nga po dito sa ano na to, wala po si Tomas, wala po ang Panginoon no sinabi po ng mga alagad yun. Pero bakit po nangyari no dumating ang Panginoon? Nandun na po sa pagkakataong yon si Tomas. Sa pagkakataong yon at sinabi po ng Panginoon, wala pong nagsabi sa Panginoon na nagda-doubt si Tomas, pero ang Panginoon po mismo, siya po ang ating all-knowing God. Alam po niya kung nag-aalinlangan ka ngayon, alam ng Panginoon kung anong iniisip mo ngayon, mga oras na ito. Kaya nga po, sabi po niya sa next verse, dito po sa next verse, dito po sa verse 29, sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumasampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nangakakita at gayo'y may nagsisampalataya. So tayo pong lahat ngayon, hindi natin nakita ang Panginoon, pero nananampalataya tayo. Kaya mas mapalad tayo kaysa kay Tomas. Si Tomas po, nakasama niya ang ating Panginoon. Nag-doubt siya. Pero tayo ngayon, hindi natin nakita ang Panginoon, pero naniniwala tayo at nananampalataya na siya ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesus. Di po ba? Kaya nga po sa mga bagay po na ating na-encounter na mga characters ng Bible, ang kanyang 4 disciples, si Zacchaeus, ang young rich ruler, at saka po itong si Tomas, sila po ay naka-encounter nilang ating Panginoon. Sabi ko nga, yung young rich ruler, siya lang po ang hindi close encounter sapagkat nakita niya ang ating Panginoon. Pero nagkaroon din po siya ng encounter sa ating Panginoon. Pero iba po yung kanyang response sa ating Panginoon. At maging si Tomas po na kanyang disciples, nandun po yung doubt niya sa ating Panginoon. Kaya nga po, dun sa mga characters po na yun, alam ko po, meron tayong mga natutunan sa kanilang mga buhay. At lalo tigit po ngayon, sa buhay po ni Saul, ni Pablo, ni Apostol Pablo, na isa po siya sa mga persecutor ng ating Panginoon. Alam ko po sa bawat isa sa atin, minsan naging persecutor din po tayo. Naging persecutor din tayo. Minsan, sinasabi natin, lalo na po nang tayo ay hindi pa malalim sa ating pananampalataya bilang one God believer, Kapag ka po mayroon tayong bakit kayo ma-attend dyan sa church dyan sa Muharraq? Lalo na dyan sa Jesus Christ I Am That I Am Church. Mga kulto yung mga yan. Di po ba? Minsan, andun po yung mga ma-encounter po natin na mga pine-persecute po ang ating iglesia, Pine-persecute po yung mga lingkod ng Panginoon. Minsan po sinasabihan nila ng hindi magaganda ang lingkod ng ating Panginoon. Pero hindi po nila nalalaman na ang pinagwiwikaan po nila na yon ay ang ating Panginoon. Kung paano po si Paul na dating Saulo, siya po ay isang persecutor, during the time na ang ating Panginoon during the time na ang mga lingkod ng Panginoon, nandun po yung eagerness nila sa pag-share ng salita ng Panginoon. Naging witness pa po siya sa pagpatay kay Stephen, Siya po, nandun po siya, sapagkat ang kanya pong, yung pong mga ni Stephen ay inilagay sa kanyang paanan. Nandun po yung niya. At nandun po siya lahat po ng mga persecution na natanggap po ng mga lingkod ng Panginoon, during the early church. Nandun po yung persecution na binigay po ni Paul sa mga lingkod niya. Kaya nga po kung titingnan po natin dito po sa Acts chapter 9, doon po sa Acts chapter 9, sapagkat si Pablo po noon, si Saul, siya po ay sumisilakbo ang kanyang galit sa mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus. At humingi po siya ng kapahintulutan sa mga high priest during that time na lahat ng mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus ay kanya pong huhulihin at kanyang igagapos, at siya po ay kanilang parurusahan. At dumating po yung senaryo na magkaroon po siya ng spiritual encounter sa ating Panginoon
Bagamat siya po hindi po niya nakita ang Panginoon, ano, si Paul, nakita po niya yung nalaman lang po niya yung mga magandang ginawa ng ating Panginoon nang siya po ay nabubuhay pa dito sa lupa at nandun po yung patutuo ng kanyang mga disciples. At ito pong si Pablo, si Saul, siya po ay isang persecutor, ano, sa mga mananampalataya. Kaya nga po ayon sa nasusulat dito sa Acts chapter 9, verse 1, sabi po niya dito, datapot si Saulo na sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpapatay laban sa mga alagad ng Panginoon, ay napaparoon sa dakong saserdote at humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga upang kung siya'y makasumpong ng sino man sa mga daan, maging mga lalaki o mga babae, ay kanila siyang madalang gapos sa Jerusalem. Kaya nga po nung sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya'y malapit sa Damasco at pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. So dito po, no, nagkaroon po ng encounter dito si Saul sa ating Panginoon. Sabi po niya na ano po dito, no? Dahil pupunta po siya ng lugar ng Damascus para po i-persecute niya yung mga alagad ng ating Panginoon. At siya'y nasubaso at sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya'y malapit sa Damasco at pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. At siya'y nasubasog sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, sabi niya rito, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sabi po niya dito, no? At dito po sa verse 5, at sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Sinabi po dito ng ating Panginoon kay Saulo. Kaya nga po ang ating Panginoon, ano, hindi po natin makikita ang Panginoon sapagkat siya po ay punong-puno ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya ang nakita lamang po ni Saulo dun sa senaryo na yon ay isang liwanag mula sa langit, ano? At meron po siyang tinig na narinig. At sinabi po doon, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Di po ba? Minsan nandyan yung pagtawag ng Panginoon sa iyo. Tinatawag ka niya, anak, bakit mo ako pinag-uusig? Bakit sinasabi mo na tatlo ko? Bakit sinasabi mo na iba yung Ama, iba yung Anak, at iba ang Espiritu Santo? Di po ba? Minsan ganyan po ang panawagan ng ating Panginoon. Lalo na po sa bawat isa sa atin, ano? Minsan nandyan na yung mga tinuro sa atin. Pero minsan pag umuwi ka naman sa Pilipinas, balik ka pa rin sa dati. Kaya minsan yung nagkaroon ka na ng close encounter sa ating Panginoon, nawawalang saysay. Nawawalan po ng saysay yung ating pagkakaroon natin ng encounter sa ating Panginoon. Si Saulo po, si Saulo na naging Paul, siya po ay isang masugid na persecutor ng ating Panginoon. Pero nang makita po niya ang liwanag, nang ma-encounter po niya ang Panginoon dun po sa road to Damascus, hindi po ba? Nakakita siya. Anong nangyari sa kanya? Siya po ay nabulag. Nawalan po siya ng paningin for 3 days. Ano po kaya yung purpose nun? Kung bakit siya nawalan ng paningin for 3 days? Para po mag-meditate siya, para i-meditate niya lahat ng kanyang maginawa. Di po ba? Parang ganun din tayo. Nang ma-encounter natin ng Panginoon, nandun po, nagre-reflect tayo, nagme-meditate tayo sa salita ng Panginoon. Mine-meditate natin ang bawat salita na andi pong napapag-aralan. At dito po, sabi nga po dito, bakit mo ako pinag-uusig? Sabi po ng ating Panginoon. Sabi niya kay Pablo. Ngayon po, sa bawat isa po sa atin, pinag-uusig mo ba ang ating Panginoon? Hanggang ngayon ba, inuusig mo pa rin ang ating Panginoon? Kahit na-encounter mo na siya sa iyong buhay, patuloy ka pa rin ba? Patuloy ka pa rin ba sa pagkakasala? Andun pa rin ba yung pride mo sa buhay mo? Hindi mo pa ba naisuko lahat sa ating Panginoon ang mga bagay na yon? Sinasabi natin na encounter natin ang Panginoon. Yes.
Madaling sabihin na encounter ko na ang Panginoon. Paano natin mapapatunayan na we encounter our Lord? Sa pamamagitan lang ba? Sabi nga, sinasabi natin naniniwala tayo sa isang Diyos lang. Pero pagkatapos nun, hindi makita sa ating buhay na tayo nga ay binago ng ating Panginoon. Si Pablo, nakita natin yung pagbabago sa kanyang buhay, di po ba? Ginamit siya. Natakot pa nga si Ananias, isang disciples ng ating Panginoon sa Damascus. Sabi niya, pumunta ka sa kanya. Inutusan siya ng ating Panginoon. Then sinabi niya sa ating Panginoon, Panginoon, sabi niya, kilala ko ang taong ito. Siya ay taong mag-uusig sa mga mananampalataya, tagasunod mo. Pero ano sinabi ng ating Panginoon? Pumunta ka sa kanya sapagkat sa mga oras na ito, siya ay may pangitain, sabi po doon. At siya ay gagamitin ko bilang isang chosen vessel para sa bawat isa sa atin. Kaya nga po ang Panginoon, napakabuti niya eh. Hindi po niya tinitingnan kung gaano ka kasama. Hindi tinitingnan ng Panginoon kung ano ang buhay mo noon. Sino ba tayo sa harapan ng Panginoon? Maruming basahan lang tayo sa kanyang harapan. Pero minsan tayo nagiging palalo. Nagiging palalo tayo. Na-encounter na natin minsan ang Panginoon. Na-encounter na natin siya. We are proud. I encountered the Lord. Binago niya ako, nakilala ko siya. In what way? In what way natin po magpapakita na na-encounter natin ang ating Panginoon? Yes. Noon po, natatandaan ko, noong pong nagkaroon tayo ng acts in action, encountering the Lord. Nakita po natin dito yung mga iba't ibang palabas, patutuon, ang mga kapatiran, na binago sila ng Panginoon. Ang gaganda ng mga patutuo. Iilan lang po sa atin ngayon ang nanatili, Yung iba, meron pa silang mga ginawa na hindi maganda. Nakakasira sa image ng ating iglesia. Nakakasira sa image ng ating church. Hindi po natin inaalintana. Akala natin, sinasaktan natin yung tao. Sinasaktan natin sila pastor, sinasaktan natin sila Pastor Chris, sila Pastor Marvin, mga kapatiran. Pero hindi nila iniisip, may isang nasasaktan. Ang ating Panginoon, nandyan siya, nakatingin sa atin. Minsan, sinasabi natin, hindi na ako dadalo. Ganyan naman sila eh. Pinapatamaan ako pag umattend ako sa church. Pinapatamaan nila ako. Pero hindi nila alam, salita ng Panginoon, buhay, matalas. Kapag tayo nasasaktan, praise God. Pagka tayo tinatamaan, tanggapin natin. Masakit ang salita ng Panginoon. Pero paano tayo magbabago? Magbabago pa tayo sa pamamagitan ng ating sarili? Hindi po. Ang magpapabago sa atin ang salita ng Panginoon. Kaya nga po, sa encountering natin sa ating Panginoon, nawa gawin po natin itong worthy. Gawin natin worthful ang pagtanggap natin sa ating Panginoon. Ipakita natin, hindi lamang po sa isip, sa salita, maging sa gawa, ipakita po natin yon. Wag po nating gawin na, sabi nga, sinasabi mo na ganito ang Panginoon. Kaya nga, pagka sinasabi mo yun at hindi mo tinutupad, dinadaya mo yung sarili mo eh. Di po ba? Kaya kailangan po, once na na-encounter natin ng Panginoon, gaya po ng kanyang 4 disciples, di po ba? Yung kanyang 12 disciples, di po ba? Nandun po yung responses nila. Sumunod sila sa ating Panginoon, iniwan nila yung kanilang mga lambat, si James, si Juan, sino ba po? Si Simon Peter, si Andrew. Iniwan po nila yung kanilang mga lambat at sila po ay sumunod sa ating Panginoon. Si Zacchaeus, isa po siyang taong makasalanan. Ano pong ginawa niya? Lumapit siya sa ating Panginoon. Si Tomas, bagamat nandun yung kanyang pagdadoubt, sinabi niya, "My Lord and my God." Na-realize po niya yung kanyang pagdadoubt sa ating Panginoon. Si Pablo, na isa po siyang persecutor ng mga mananampalataya. Once na natanggap niya ang salita ng ating Panginoon, na-open ang kanyang mind sa mga natutunan niya salita ng Panginoon. Nawa sila po ang mga sundin natin. Huwag po nating gayahin yung young rich ruler, Andun po yung excitement niya. Tumatakbo pa siya. Lumuhod siya. Umano siya sa harapan ng ating Panginoon. Then, ano pong nangyari sa kanya?
Hindi po siya sumunod, sa ating Panginoon. Siya po ay namamanglaaw na umalis. Nawa, wag po tayong ganon. Nawa, nandun po lagi yung kagalakan sa ating mga puso, Kaya sa gabi pong ito, tayo po ay tumayo. Tayo po ay mag-reflect, sa ating pong napag-aralan sa gabi pong ito. Close encounter sa ating Panginoon. Close encounter sa Panginoon. Lahat tayo na-encounter nating Panginoon. Minsan sinasabi natin, nakita ko na ang Panginoon, nakita ko na ang katotohanan. Nakalaya na ako sa katotohanan. Pero minsan, andun pa rin tayo. Nandun pa rin tayo. Sa dati nating buhay, sa dati nating ginagawa, walang pagbabago. Close encounter, baliwala. Nababaliwala ang encounter natin sa ating Panginoon. Nalulungkot si Lord sa mga bagay na ginagawa natin. Kaya sabi nga, pinapako natin siya muli. Pagka nandun tayo lagi sa kasalanan. Nandun lagi ang mga bagay na ginagawa natin. Kaya sa mga oras na ito, mga kapatid, mag-reflect tayo, i-meditate natin ang salita ng Panginoon. Nawa maging worthful ang pagkaka-encounter natin sa ating Panginoon. Alam natin na malapit ang kanyang pagdating. Nasasabik tayo na makita natin siya ng mukhaan. Nasasabik tayo na makaugnayan natin ang ating Panginoon. Pero paano yun? Sabi nga, wawala ng saysay ang mga bagay na yun. Hindi tayo naniniwala na minsan tinanggap natin ng Panginoon. Ligtas na tayo. Yun ang pinagmamayabang ng marami. Tinanggap ko na si Lord. Tinanggap ko na si Lord. Pero sa kanilang mga gawa, sa kanilang mga kilos, nandun pa rin yung dati nilang ginagawa. Kaya mga kapatid, i-work out natin ang salvation natin. I-work out natin with fear and trembling ang ating mga... Kaya Lord, sa gabi pong ito, Panginoon, salamat po, Lord God. Tinuruan mo po kami, Panginoon, Lord Jesus. Ipinaalala mo po sa amin, Panginoon, na minsan, Lord God, na-encounter ka namin sa buhay namin, Panginoon. Noon, Lord God, para kaming mga dahon na hindi namin alam kung saan kami pupunta, Panginoon. Tinatangay kami ng hangin, Lord God. Sa mga makadbundong bagay, Panginoon, Lord Jesus. Hindi kami nagiging aware, Panginoon, Lord Jesus, sa mga bagay na sa aming kapaligiran. Subalit, Lord Jesus, salamat po, Lord God, sa iyo pong mga salita na patuloy na nagpapabago sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, at ikaw ay na-encounter namin, Panginoon, Lord God. Katulad, Panginoon, Lord, nila James, oh God, nila Andrew, Lord Jesus, ni Simon Peter, Panginoon, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, Lord God, sa kanilang mga buhay na nagbigay ng encouragement sa amin, Panginoon. Sa buhay ni Zacchaeus, Panginoon, Lord God. Lahat kami, Panginoon, Lord, ay makasalanan, Panginoon, Lord, noong di pa namin ikaw nakikilala, Panginoon. Sapagat, Lord, ay sa mga salita mo, Panginoon, naparito ka, Panginoon, para sa mga makasalanan, Panginoon, Lord Jesus. Kaya, Lord, salamat po, Panginoon, Lord God, sa bagong buhay na pinagkaloob mo po sa amin, Panginoon, Lord God. Salamat po sa buhay ni Apostol Pablo, Panginoon, Lord Jesus, na nagbigay siya ng encouragement sa amin, Panginoon, Lord God. Na siya po, Lord God, ay dating makasalanan, Panginoon. Pinipersecute niya ang iyong pangalan, Panginoon, Lord God. Lord, ganun din po kami noon, Panginoon. Kaya ngayon, Lord Jesus, kami po, Panginoon, ay sumasamo sa iyo, nagpapakumbaba, Lord God. Hallelujah, sa bawat isa na naririto ngayong gabing ito, Panginoon, Lord God. Tulungan mo po kami, Panginoon, Lord God, na maging worthful, Panginoon, Lord God, ang aming pong pagkakilala sa iyo, Panginoon.
Tulungan mo po kami, Panginoon Lord God. Hallelujah. Sa mga may ministry, sa iyong iglesia, Panginoon Lord God, dalangin po namin, Panginoon Lord God, na maging matatag po kami, Panginoon. Lord Jesus, hallelujah, Lord. Minsan, Panginoon, nadi-discourage kami, Panginoon Lord God, na minsan ayaw na namin magpatuloy, Panginoon Lord God. But we are in a race, Panginoon Lord God, hallelujah. Nais namin, Lord God, matapos ang race na ito, Panginoon, sapagkat kasama ka namin lagi, Panginoon Lord God. Kung kami po ay nanghihina, Panginoon Lord God, nariyan ka, Lord God, na malakas sa amin, Panginoon. Kaya Lord God, patuloy ko pong idinadalangin, Panginoon Lord, ang bawat isa sa gabing ito, Panginoon Lord. Tulungan mo po kami sa aming buhay, Panginoon. Lord Jesus, hallelujah, sa mga bisita po namin, Panginoon Lord, na sa unang pagkakataon, Lord God, ay nakasama namin, Lord God. Na mga Lord Jesus, alam namin, Panginoon Lord, na may plano ka sa bawat isa sa amin, Panginoon Lord. Plano mo, Panginoon Lord, na makakinig kami ng ganitong mga message, Panginoon Lord God. Ang magkaroon kami ng true encounter, Panginoon, sa King of Kings and Lord of Lords, Panginoon Lord Jesus. Pinupuri ka namin, Lord God, sa gabing ito, Lord God Jesus. Hallelujah. At ganun din, Panginoon Lord God, dalangin ko rin po, Panginoon Lord, patibayin mo po ang aming pananampalataya, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Patibayin mo po kami, Panginoon Lord God. At sa mga kapatiran po namin, Panginoon Lord, na minsan na-encounter ka na nila, Panginoon Lord Jesus. Hallelujah. Pinatutuon nila, Panginoon Lord, na ikaw ang nagpabago sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, idako mo po sila muli, Panginoon Lord Jesus, sa iyong piling, Panginoon Lord God. Hallelujah. Nawa mapag-unawa nila, Panginoon, at manumbalik, Panginoon Lord, ang kanilang unang pag-ibig sa iyo, Panginoon. Alam namin, Lord Jesus, hallelujah, na ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon Lord, ay hindi nagbabago, Panginoon. Hallelujah. Before the foundation of the world, Panginoon, andyan na, Panginoon, ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon Lord God. Andyan na, Panginoon Lord, ang pagmamahal mo sa amin, Panginoon Lord. Kaya, Lord Jesus, salamat po, Panginoon Lord God, na hindi po kami, Panginoon, nanantili, Panginoon, sa karumihan, Panginoon Lord, kung hindi hinango mo po kami, Panginoon, sa karumihan, Panginoon, at idinako mo kami sa iyong piling, Lord God. Kaya, Lord Jesus, salamat po, Panginoon Lord God, sa gabing ito, Panginoon. Lord, hallelujah, Panginoon, nawa ang message na ito, Lord God, hallelujah, Panginoon Lord, naging eye-opener po sa amin, Panginoon Lord. Kung kami man po, Panginoon Lord, hindi pa namin na-encounter, hindi ka pa po namin na-encounter, Panginoon, mayroon dito, Lord God. Nawa, Lord, i-reveal mo po sa kanila ang iyong mga salita, Panginoon Lord God. Hallelujah. Sapagat, Lord Jesus, ang iyong mga salita, Panginoon Lord God, ang siya pong patuloy, Panginoon Lord, na magbibigay ng pag-asa sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat po muli, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Lord God, alam ko po na hindi po kami aalis, Panginoon Lord, sa sanctuary ito, Panginoon, na walang pagpapala, Panginoon. Sapagkat ang iyong mga salita, Panginoon, ang aming kalakasan, Panginoon. Ang iyong mga salita, Panginoon, ang siyang patuloy na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Minsan, Lord God, nanlulupay-pay kami, Panginoon Lord, pero salamat, Panginoon, na nandyan ka, na nagpapalakas, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon Lord God, sa gabing ito, Panginoon. Ang lahat ng pangapapuri, pasasalamat at pagsamba ay tanging sa iyo lamang namin inaalay. Sa iyong natatangi at nag-iisang pangalan. In Jesus Christ of Nazareth we pray. Amen.